Kamusta kayo? Naisip nyo na bang mag-alaga ng sarili nyong sisiw? Pero parang paano ba magumpisa? Well, nandito tayo ngayon para dyan. Pag-uusapan natin yung pinaka-critical na part, yung unang 2 linggo. Ito yung survival guide nyo para sigurado lalaki silang malusog at malalakas. Hi, tingnan nyo naman yan. Ang cute-cute, di ba? Pero alam nyo, sa likod ng ka-cute-an na yan, yung unang 2 linggo, yan talaga ang make or break. Dito nakasalalay ang lahat, kaya super importante na tama ang simula natin. So ano bang plano natin? Ito yung pag-uusapan natin. Una, paano gumawa ng chick brooder o yung bahay nila. Pangalawa, anong gagawin pagdating nila. Pangatlo, temperatura. Sobrang importante nito. Pang-apat, syempre pagkain na tubig. At last, paano sila iiwas sa sakit. Okay, game? Okay, let's dive in. Unang-una, yung brooder nila. 3 bagay lang ang tandaan nyo. Dapat safe, dapat matibay, at ito importante, dapat madaling linisin. Yan ang susi para iwas sakit. Huwag kayong mag-alala, hindi to rocket science. Kuha lang kayo ng malaking plastic tote. Step 1, butasan yung takip para may hangin. Step 2, lagyan ng chicken wire para protektado sila. Tapos, Step 3, lagyan ng mga 1 o 2 pulgadang bedding sa ilalim. At syempre, ilagay na yung ilaw na pampay-init, pakainan at inuman. Boom! May temporary home na sila. Okay, so para maging malinaw, kahit ano pa yung container nyo, ito yung 5 must-haves. At, pro tip ha, pagdating sa bedding, please wag na wag gagamit ng cedar. Masama yung amoy nun para sa baga nila. Pine shavings ang okay. Ayan, ready na yung bahay nila. Ngayon naman, second part, arrival day. Ano ba ang dapat gawin sa mismong araw na dumating na sila? Ito, patinggan nyo to, kasi ito yung madalas na pagkakamali ng mga first-timer. Painitin nyo na yung brooder mga 2 hanggang 3 oras bago pa man sila dumating. Bakit? Para paglagay nyo sa kanila, sasalubong sa kanila yung tamang-tamang init. Iwas stress, iwas ginaw. So paano naman kung galing sila sa incubator? Kailan sila pwedeng ilipat? Madali lang yan, hintayin nyo lang na maging fluffy at tuyong-tuyo na yung mga balahibo nila. Usually mga 24 hours yan after mapisa. Huwag silang apurahin ha, patience is key. Okay, section 3. Ito na guys, ang pinaka-importante sa lahat para mabuhay ng mga sisiw, yung tamang temperatura. Bakit ba to sobrang big deal? Kasi sabi nga ng mga eksperto, yung mga bagong pisang sisiw, hindi pa nila kayang i-regulate yung sarili nilang body temp. Kumbaga, para silang baby na kailangan ng kumot. Sa atin sila totally umaasa para sa init, kaya hindi talaga ito pwedeng baliwalain. Pero, heto yung tanong, di ba? Paano mo malalaman kung tama lang yung init? Hindi ba masyadong mainit o baka naman kulang? Well, ang galing dito. Yung mga sisiw mismo ang magiging thermometer mo. Tingnan nyo lang sila. Kung nagkukumpulan sila sa ilalim ng ilaw, ibig sabihin giniginaw sila. Kung naglalayuan naman sila palayo sa ilaw, sobrang init. Pag nasa isang sulok lang silang lahat, baka may draft dyan. Ang goal natin, yung relax lang sila, kalat-kalat sa buong brooder. Yun yung perfect. Pero kung gusto nyo ng numero, heto yung guide. Unang linggo, targeting nyo yung 32 to 35 degrees Celsius. Tapos every week, babaan nyo lang ng konti, mga 2 to 3 degrees, habang tumutubo na yung mga tunay nilang balahibo. Okay, settled na tayo sa init. Ngayon, kailangan naman nila ng panggatong sa katawan. Punta na tayo sa section 4, pagkain at tubig. Alam nyo ba? At marami ang nagugulat dito, hindi automatic na alam ng mga sisiw kung paano uminom. Hindi yan instinct, so trabaho natin na ituro sa kanila. So paano? Simple lang. Dahan-dahan mong kunin yung isang sisiw, tapos idip mo lang yung dulo ng tuka niya sa tubig. Gawin mo yan sa ilan, tapos makikita mo yung iba gagaya na lang. Ganon sila kabilis matuto sa isa't isa. Ito yung itsura ng ideal setup. Isipin nyo, yung init nasa gitna, tapos yung pagkain na tubig nakapalibot. Para kahit nasaan sila, malapit lang sa lahat. Yung nasa kanan, yan yung itsura niya sa totoong buhay. Sa unang araw, para bigyan sila ng extra boost, lalo na kung galing sa biyahe, maganda kung lalagyan nyo ng konting tulong yung tubig nila. Pwedeng vitamins at electrolytes, pwedeng dextrose, o kahit 2 kutsarang asukal lang kada litro, para lang yan sa quick energy. At pagdating naman sa pagkain, ang rule ay ad libitum. Ano yon? Ibig sabihin, all you can eat. Laging dapat may pagkain sila.
Sa unang buwan, huwag silang titipirin. Kailangan nila yan para sa mabilis na paglaki. Alright, may init na, may pagkain na. Punta na tayo sa huling pero napaka-importanteng bahagi, ang kalusugan nila. Paano natin sila aalagaan para iwas sakit at ano yung mga warning signs na dapat nating bantayan? You know, laging mas okay ang prevention. At ang number 1 na panlaban dyan ay bakuna. Sundin nyo lang yung schedule, lalo na para sa mga sakit tulad ng Newcastle disease. Yan yung best protection na maibibigay nyo sa kanila. Okay, isa sa mga common problems na may encounter nyo ay yung tinatawag na pastibat. Basically, dumidikit yung dumi sa puwet nila at bumabara. Mukhang simple pero delikado yan. So i-check nyo sila araw-araw at kung may nakita kayo, linisin nyo lang dahan-dahan gamit ang maligamgam na basang tela. Ito pa yung ibang mga sakit na dapat nyong bantayan. Maging pamilyar lang sa mga sintomas. Halimbawa, pag may dugo sa dumi, baka coccidiosis yan. Pag hirap huminga, baka aspergillosis. Kapag maaga ninyong napansin, mas malaki ang chance na maagapan. So ayun, congratulations! Alam nyo na ngayon ang mga dapat gawin para malagpasan ng mga sisiw nyo yung pinaka-critical na unang 2 linggo. Pero, syempre, simula pa lang yan. Ang next challenge, paano naman sila ililipat sa labas? Well, yan para sa susunod na yan. Hanggang sa muli,